Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, Bishop Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa ating Bible reading for the year 2024. At ngayon po ay day 109 ng ating Bible reading. At halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. 2 Kings chapter 16. Nang ika-17 taon ng paghahari ni Peka na anak ni Remaliah sa Israel, si Ahaz na anak ni Jotham ay naging hari ng Juda. 20 taong gulang siya nang maghari sa Jerusalem. Naghari siya sa loob ng 16 na taon. Hindi siya naging kalugod-lugod sa Diyos niyang si Yahweh sapagkat hindi niya sinundan ang mabuting halimbawa ng kanyang mga ninunong si David. Sa halip, ang sinundan niya ay ang masasamang halimbawa ng mga naging hari ng Israel. Ipinasunog pa niya bilang handog ang anak niyang lalaki. Ito'y isang kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalayas ni Yahweh sa mga Israelita. Nagdala siya ng mga handog at nagsunog ng insenso sa mga dambana ng mga Diyos-Diyosan, sa mga burol at sa bawat lilim ng mga punong kahoy. Ang Juda ay sinalakay ni Haring Rezin ng Syria at ni Haring Peka ng Israel. Kinubkob nila ang Jerusalem, ngunit hindi nila ito magapi. Nang panahong iyon, ang Elat ay nabawi ng hari ng Edom na itaboy nila ang mga taga-Juda. Mula noon, ang mga taga-Edom na tumira roon. Samantala, si Ahaz ay nagpadala ng sugo kay Haring Tiglath-Pileser ng Assyria at kanyang ipinasabi, "Ako ay tapat mong lingkod. Iligtas mo ako sa mga hari ng Syria at Israel na sumasalakay sa akin." Tinipon ni Ahaz ang lahat ng makita niyang pilak at ginto sa templo ni Yahweh at sa kabangbayan ng palasyo at ipinadala sa hari ng Assyria. Dininig naman ng hari ng Assyria ang panawagan ni Ahaz. Sinalakay nito ang Damasco, dinalang bihag sa Kir ang mga taga roon at pinatay si Haring Rezin. Nang magpunta sa Damasco si Ahaz para makipagkita kay Tiglath-Pileser na hari ng Assyria, nakita niya ang altar doon. Ipinaguhit niya ang plano nito at ipinadala sa paring si Urias. Ginawa naman ni Urias ang altar ayon sa plano ni Haring Ahaz at ito'y ipinatapos niya bago makabalik ang hari. Pagdating ng hari mula sa Damasco, pinagmasdan nito ang altar. Nilapitan niya ito, umakyat siya sa mga baitang at nagsunog ng handog. Inilagay rin niya rito ang handog na pagkaing butil. Ibinuhos ang handog na inumin at iwinisik ang dugo ng handog pangkapayapaan. At ang dating altar na tanso sa harap ng templo ay ipinalipat niya sa gawing hilaga ng bagong altar. Sinabi niya sa paring si Urias, "Lahat ng handog ay sa malaking altar. Ang handog na hayop sa umaga at ang handog na pagkaing butil sa gabi, ang hayop at ang butil na handog ng hari pati ang gayon ding mga handog ng mga tao, ang handog na inumin ng mga tao at ang dugo ng lahat ng handog pangkapayapaan at ng mga hain. Ang altar na tanso naman ay gagamitin ko sa paghahandog sa kailangan sa pagsangguni sa mga Diyos." Lahat ng utos ni Haring Ahaz ay sinunod ng paring si Urias. Sinira ni Haring Ahaz ang mga patungang tanso at inalis ang mga palangganang naroon. Inalis din niya ang malaking tangke na yari sa tanso sa patungan nitong mga bakang tanso at inilipat sa isang patungang bato. Ipinaalis din niya ang trono ng hari sa bulwagan ng templo at ipinasara ang daanan ng hari papunta sa templo ni Yahweh upang pagbigyan ang hari ng Syria. Ang iba pang ginawa ni Haring Ahaz ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Namatay siya at inilibing sa libingan ng kanyang mga ninunong hari sa lungsod ni David. Ang anak niyang si Ezekias ang humalili sa kanya bilang hari. 2 Kings chapter 17. Nang ika-12 taon ng paghahari ni Ahaz sa Juda, naging hari ng Israel si Oseas na anak ni Ela. Siya ay naghari sa Samaria ng 9 na taon. Bagamat hindi tulad ng mga hari ng Israel nang nauna sa kanya, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Sinalakay niya at sinakop ni Haring Salmaneser ng Syria. Napasailalim sa Assyria ang kanyang kaharian at pinagbuwis taon-taon.
Natuklasan ni Haring Salmaneser ng Assyria na si Haring Oseas ay hindi tapat sa kanya. Ito'y nakipagsabwatan kay Haring So ng Ehipto at hindi na nagbayad ng buwis. Kaya ipinadikip niya si Haring Oseas at ipinabilanggo. Nilusob ni Salmaneser ang Israel at 3 taong kinubkob ng mga hukbo ng ang Samaria. Nang ika-9 na taon ng paghahari ni Oseas, ang Samaria ay sinakop ng hari ng Assyria. Dinala niyang bihag ang mga Israelita sa Assyria at ikinalat sa Hala, ang iba'y sa Ilog Habor, sa Gozan at sa mga lungsod ng Mides. Nangyari ito sa mga Israelita sapagkat nagkasala sila kay Yahweh na kanilang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto mula sa pagpapahirap ng Faraon na hari ng Ehipto. Sumamba rin sila sa ibang mga Diyos at ginaya ang mga kaugalian ng mga bansang itinaboy ni Yahweh mula sa lupaing sinakop nila. Bukod dito, sumunod sila sa mga kaugaliang pinagsimulan ng mga hari ng Israel. Sila'y gumawa ng mga bagay na labag sa kalooban ni Yahweh. Pumili sila ng mga sagradong burol sa bawat bayan, mula sa pinakamaliit na nayon hanggang sa pinakamalaking lungsod. Naglagay din sila ng mga haligi at mga ributo ni Asherah sa mga burol at sa bawat lilim ng mga punong kahoy. Doon sila nagsusunog ng insenso tulad ng ginagawa ng mga bansang pinalayas ni Yahweh sa mga lupaing sinakop nila. Nagalit si Yahweh sa kanila dahil sa mga kasamaang ito. Naglingkod sila sa mga Diyos-Diyosan na mahigpit na pinagbabawal ni Yahweh. Kahit na binalaan ni Yahweh ang Israel at ang Juda sa pamamagitan ng kanyang mga sugo at mga propeta nang sabihin niya, "Talikuran ninyo ang inyong mga kasamaan at mamuhay kayo ayon sa kautusang binigay ko sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng aking lingkod na propeta." Hindi nila ito pinakinggan. Sa halip, nagmatigas sila tulad ng kanilang mga ninuno na hindi nagtiwala kay Yahweh na kanilang Diyos. Itinakwil nila ang kanyang mga utos, sinira ang kasunduang ginawa ni Yahweh sa kanilang mga ninuno at binaliwala ang mga babala niya sa kanila. Sila'y naglingkod sa mga Diyos na walang kabuluhan kaya nawalan din sila ng kabuluhan. Tinularan nila ang mga kaugalian ng mga bansang nakapaligid sa kanila na sa simula pa'y ipinagbawal na ni Yahweh. Nilabag nilang lahat ang utos ni Yahweh na kanilang Diyos at gumawa ng 2 guyang metal. Iginawa rin nila ng ribulto ang Diyos-Diyosang si Asherah. Sinamba nila ang araw, buwan at mga bituin at naglingkod din kay Baal. Sinunog nila bilang handog ang kanilang mga anak na lalaki at babae. Sumangguni sila sa mga manghuhula at sa mga nakikipag-ugnay sa espiritu ng mga patay. Nalulong sila sa paggawa ng masama. Dahil dito, labis na napuot sa kanila si Yahweh, kaya itinaboy silang lahat mula sa kanyang paningin, maliban sa lipi ni Juda. Ngunit hindi rin sumunod ang Juda sa mga utos ni Yahweh na kanilang Diyos at tinularan nila ang mga kaugalian ng Israel. Itinakwil ni Yahweh ang lahat ng mga Israelita at pinabayaan niya sila na malulupit na kaaway hanggang sila'y lubusang malupig. Matapos paghiwalayin ni Yahweh ang Israel at ang Juda na kaharian ni David, ginawa ng Israel na hari si Jeroboam na anak ni Nebat. Siya ang nag-udyok sa Israel na talikuran si Yahweh at gumawa ng mga karumal-dumal na kasalanan. Tinularan ng Israel ang mga kasamaan ni Jeroboam at hindi sila nagbago kaya itinakwil sila ni Yahweh tulad ng babala sa kanila ng mga propeta. Ang mga Israelita ay dinalang bihag sa Assyria kung saan sila ay nanirahan mula noon. Ang Samaria ay pinatirahan ng hari ng Assyria sa mga taga-Babylonia, Kuta, Ava, Hamat at Sepharvaim nang bago pa lamang sila roon. Hindi sila sumasamba kay Yahweh, kaya sila'y ipinalusob niya at ipinalapa sa mga leon. May nagsabi sa hari ng Assyria, "Hindi alam ng mga taong pinatira mo sa mga lungsod ng Samaria kung ano ang batas ng Diyos doon. Dahil dito sila ipinakakain niya sa mga leon." Kaya ipinasundo ng hari ng Assyria ang isa sa mga paring kasama ng mga Israelitang dinalang bihag at ipinatira sa Samaria upang ituro sa mga tao ang kautusan ng Diyos ng lupaing iyon. At ibinalik nga nila sa Samaria ang isa sa mga paring dinalang bihag at ito ay nanirahan sa Bethel. Itinuro niya sa mga tao kung paano nila sasambahin si Yahweh. Ngunit ang mga taong pinatira sa Samaria ay nagpatuloy na gumawa ng kanilang mga Diyos-Diyosan at inilagay nila ang mga iyon sa mga dambana sa mga sagradong burol na ginawa ng mga Israelita.
Si Sukot-Benot ang Diyos na ginawa ng mga taga-Babylonia. Si Nergal ang ginawa ng mga taga-Kuta. Si Asima ang mga taga-Hamat. Si Nibkas at Tartak ang sa mga taga-Abas. Si Adramalek at Anamalek naman ang sa mga taga-Sepharvaim. Nagsunog sila ng kanilang mga anak bilang handog sa mga Diyos-Diyosang ito. Sinamba rin ng mga taong ito si Yahweh at sila'y pumili ng iba't ibang uri ng tao bilang mga pari. At ang mga ito ang naghahandog sa mga dambana sa mga sagradong burol. Ngunit patuloy pa rin sila sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan tulad ng nakaugalian sa mga bansang pinanggalingan nila. Simula noon, iyon na ang naging paraan ng kanilang pagsamba. Hindi nila sinasamba si Yahweh sa tamang paraan. Hindi rin nila sinusunod ang mga tuntunin at kautosang ibinigay sa mga anak ni Jacob na pinangalanan niyang Israel. Gumawa si Yahweh ng kasunduan sa kanila at inutusan sila na huwag kayong sasamba sa ibang Diyos, niyuyukod o maglilingkod o maghahandog sa kanila. Ang sasambahin ninyo ay si Yahweh na siyang naglabas sa inyo sa Ehipto sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan. Pamamagitan ng dakilang kapangyarihan, siya lamang ang inyong paglilingkuran at hahandugan. Susundin ninyong mabuti ang lahat ng mga utos at mga tuntuning ibinigay sa inyo. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos at huwag ninyong kalilimutan ang kasunduang ginawa ko sa inyo. Si Yahweh lamang ang inyong sambahin at ililigtas niya kayo sa inyong mga kaaway. Ngunit ayaw nilang sumunod kundi nagpatuloy sila sa dati nilang mga kaugalian. Sumamba nga sila kay Yahweh, ngunit sumamba rin sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hanggang ngayon, ganoon pa rin ang kanilang ginagawa maging ng kanilang mga kaapu-apuhan. 2 Kings chapter 18. Nang ikatlong taon ng paghahari sa Israel ni Oseas na anak ni Ela, naging hari naman ng Juda si Ezekias na anak ni Ahaz. Siya ay 25 taong gulang noon at 29 na taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang ina niya ay si Abi na anak ni Zacarias. Naging kalugod-lugod siya kay Yahweh sapagkat sumunod siya sa mabuting halimbawa ng ninuno niyang si David. Ipinagiba niya ang mga dambana sa mga sagradong burol at ipinasara ang mga sinasambang haligi, pati ang rebulto ni Asherah. Dinurog din niya ang tansong ahas na ginawa ni Moises na kung tawagin ay Nehustan sapagkat hanggang sa panahong iyon ay pinagsusunugan pa nila ito ng insenso. Nagtiwala si Ezekias kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Wala siyang katulad na mga naging hari ng Juda na unaman o sumunod sa kanila. Nanatili siyang tapat kay Yahweh at naging masunurin sa kautosang ibinigay ni Yahweh kay Moises, kaya't pinatnubayan siya ni Yahweh at nagtagumpay siya sa kanyang mga gawain. Naghimagsik siya sa hari ng Assyria at tumangging pasakop dito. Natalo niya ang mga Filisteo hanggang sa Gaza at sinakop ang lahat ng bayan sa paligid nito, mula sa pinakamaliit na nayon hanggang sa pinakamalaking lungsod. Nang ika-4 na taon ng paghahari ni Ezekias at ika-7 naman ni Oseas na hari sa Israel, kinubkob ni Haring Salmaneser ng Assyria ang Samaria at nasakop ito pagkaraan ng 3 taong pagkubkob. Noon ay ika-6 na taon ng paghahari ni Ezekias at ika-9 naman ni Oseas sa Israel. Ang mga Israelita ay binihag ng hari ng Assyria, dinala sa Assyria at pinatira sa Hala, sa ilog Habor na nasa Gozan at sa mga lungsod ng Mides. Nangyari ito sa kanila sapagkat sinuway nila si Yahweh na kanilang Diyos at sinira ang kasunduang ginawa sa kanila sa pamamagitan ni Moises na lingkod ni Yahweh. Nang ika-14 na taon ng paghahari ni Ezekias, sinakop ni Sennacherib na hari ng Assyria ang mga lungsod ng Juda na napapaligiran ng pader. Kaya si Haring Ezekias ng Juda ay nagpadala ng ganitong mensahe kay Haring Sennacherib ng Assyria na noon ay nasa Lakhis. Nagkamali ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng hingin mo, huwag mo lang kaming sakupin. Dahil dito sila'y hiningan ni Sennacherib ng 10,500 kilong pilak at 1,050 kilong ginto. Tinipon ni Ezekias ang lahat ng pilak sa templo at sa kabangyaman ng palasyo at ibinigay kay Sennacherib. Pati ang mga gintong nakabalot sa mga pinto ng templo at sa mga poste sa pintuan ay tinuklap niya at ibinigay din sa hari ng Assyria.
Mula sa Laquis, ang general, ang pinuno ng mga lingkod at pinuno ng mga tagapagbigay inumin sa hari kasama ang maraming kawal ay sinugo ni Haring Sennacherib kay Haring Ezekias sa Jerusalem. Pagdating doon, humanay sila sa may daluyan ng tubig mula sa tangke sa itaas sa may daan papunta sa lugar na pinagtatrabahuhan ng manggagawa ng tela. Nang ipatawag nila ang hari, dumating si Eliakim na anak ni Hilkias at tagapamahala sa palasyo, si Sebna na kalihim ng hari, at si Joa na anak ni Asaph at namamahala sa pagtatago ng mga dokumento. Sinabi sa kanila ng isang opisyal ng Assyria, "Sabihin ninyo kay Ezekias na ipinapatanong ng makapangyarihang hari ng Assyria kung ano ang kanyang ipinagmamalaki. Sabihin din niyo sa kanya na ang digmaan ay hindi nakukuha sa salita. Sino ba ang kanyang inaasahan at naghihimagsik siya laban sa makapangyarihang hari ng Assyria? Ang Ehipto ba na parang baling tungkod na kung hahawakan ay makakasakit? Hindi rin niya maaasahan ang tulong ni Yahweh. Hindi ba't ipinagibanan niya ang mga altar nito? Hindi ba't sinabi niya na sa mga taga-Juda na ang sa altar lamang na nasa Jerusalem dapat sumamba? Kung gusto niya, bibigyan ko pa siya ng 2,000 kabayo kung may sapat siyang tauhan na sasakay sa mga ito. Kung sa mga karwahe at mga ngabayo ng Ehipto siya aasa, paano niya malalabanan kahit na ang pinakamahinang kawal ng aming hari? Huwag niyang isiping hindi alam ni Yahweh na ako'y naparito upang wasakin ang Jerusalem. Siya pa nga ang may sabi sa akin, sasalakayin ko ito at wawasakin." Sinabi ni na Eliakim, Sedna at Joa sa opisyal ng Assyria, "Nakikiusap kami sa inyo na sa wikang Arameo na lamang ninyo kami kausapin sapagkat naiintindihan din namin ito. Huwag ninyo kaming kausapin sa wikang Hebreo sapagkat nakikinig ang aming mga kababayan na nakatira sa tabi ng pader ng lungsod." Ngunit sinabi ng opisyal, "Ito'y hindi lamang ipinapasabi ng aming Panginoon sa inyo at sa inyong hari, kundi pati sa inyong mga kababayan, sapagkat pare-pareho kayong kakain ng inyong dumi at iinom ng inyong ihi." Tumayo ang opisyal at sumigaw sa wikang Hebreo, "Ipinapasabi sa inyo ng makapangyarihang hari ng Assyria na huwag ninyong paniwalaan si Ezekias. Hindi niya kayo maipagtatanggol laban sa aming hari. Huwag kayo maniniwala sa kanyang kahit sabihin sa inyo na ililigtas kayo ni Yahweh at ang lungsod na ito ay hindi masasakop ng hari ng Assyria. Huwag ninyong papakinggan si Ezekias. Ipinapasabi pa ng hari ng Assyria na sumuko na kayo at makipagkasundo sa kanya at makakain ninyo ang bunga ng inyong mga ubasan at mga punong igos. Iinom din kayo ng tubig sa inyong mga balon hanggang sa mailipat ko kayo sa isang lupaing tulad ng inyong lupain na sagana sa butil at alak, sa tinapay at bungang kahoy, sa mga olibo, langis at pulot. Ang piliin ninyo'y buhay at hindi kamatayan. Huwag ninyong paniwalaan si Ezekias kahit sabihin niyang ililigtas kayo ni Yahweh. Mayroon na bang Diyos ng alinmang bansa ang nakapagligtas sa kanila mula sa kapangyarihan ng hari ng Assyria? Ang Samaria ba'y nailigtas ng mga Diyos ng Hamat, ng Arpad, ng Sepharvaim, ng Hena at ng Iva nang lusubin ito ng aming hari? Kung ang bayan nila'y hindi nailigtas ng mga Diyos na iyon laban sa aming hari, paano ngang maililigtas ni Yahweh ang Jerusalem? Hindi sumagot kahit isang salita ang mga tao sapagkat iyon ang bilin ni Haring Ezekias. Pinunit niya nina Sebna, Joa at Eliakim na anak ni Hilkiah ang kanilang kasuotan at nagbalik kay Ezekias. Isinalaysay nila sa hari ang sinabi sa kanila ng opisyal ng Assyria. At ito po ang salita ng Diyos para sa araw na ito. At pagpalain po kayo ng ating Diyos na buhay at banal sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at Amen.